Mga kapuso, pinag-iisipan po ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang bagong merit at demerit system na po pwedeng magpahaba o kaya naman ay magpaiksi sa validity ng lisensya ng isang driver. Attorney, ako pakipaliwanag muna ito dahil parang may ibang gusto, may ibang ayaw din sa sistemang ito. Well, actually, hindi naman siya bago. Okay? Dahil ayon po sa Batas Pambansa 398 na nag-amenda sa isang Republic Act na 4136 or Land Transportation and Traffic Code, nakasaad na talaga na maliban sa student permit, lahat ng lisensya valid sa loob ng 3 taon. Yun ang general rule. Yes, oo. Pero nandun na rin sa batas na yon na pwera lang kung babawiin ito o sususpindihin, kung wala namang paglabag ang may-ari ng lisensya, magiging valid ito ng 5 taon. Parang so may meron na reward. dati pa. May reward for good behavior. Hindi pa lamang itong na-implement, pero actually 1983 pa yung pag-amenda dun sa batas. But apparently, matagal na nga talagang balak itong pagpapalawig ng validity ng lisensya. Parang ang bonus, kumbaga, sa mga license holders na mabait at maayos magmaneho ng tulad natin, di ba? Ito ay para hindi na sila siguro pumila, di ba? Parang bonus na natin na hindi kailangan mag-renew ng lisensya. Although in fairness, kare-renew ko lang recently, mabilis-bilis at very efficient naman ang napuntahan kong LTO office sa pag-renew ng lisensya. So I'm sure alam naman ng LTO na meron namang ganitong provision sa batas natin. So siguro, ang pinag-aaralan lang ng LTO ngayon ay kung oras na ba talaga, kung dapat nilang, kasi kailangan nila mag-issue ng implementing rules and regulations para ma-implement ang provision ng batas na to. Kasi syempre, dapat yung sistema din nila, ayos, di ba? It's not as easy as saying, oh, valid na yan hanggang na 5 taon. Correct, correct. Kailangan nilang i-check, dapat meron silang sistema ng pagre-record, di ba? Kung meron ba talagang violation, di ba? Within those past 3 years, kasi etc. pwede daw magamit din ito para mga hangikil, alam mo na, di ba? Well, yun ang pangamba ng ilang tao, di ba? Na pag nagkaroon ng ganitong sistema, magkakaroon lang ngayon ng mas maigting na sistema naman. Kasi hindi natin may pagkakaila na kine-recognize naman natin na meron talagang culture of corruption. Of course. At marami na sa atin naging biktima dyan. At pag kasi nagkaroon ng ganito, mas pressured yung citizen na, naku, ngayon nagtatala na talaga kung merong violation o hindi. So mas malakas yun kung di ba? And many times, kung minsan pag nahuli ka, sa akin nangyari na yan. Oy, bakit mo ako hinuhuli? Kasi po, yung ganito yung ganyan. Yung reckless driving na ayon naman sa MMDA, wala naman talagang reckless driving pag nag-circle ganyan. But anyway, ano ang natin dyan, verdict? Uubra ba yan o hindi? Well, we have to believe that the system will work. Although, of course, it's very hard to say since naging biktima tayo ng pangungotong at naniniwala talaga ako na marami magte-take advantage. But I think it has to be, tulad nga ng sinabi natin, dapat combined yan ng komunidad natin. Dapat tayo maniwala na yung batas natin ay magiging successful kung susundin natin. Kailangan natin maniwala na marami sa ating mga law enforcers ay honest. Correct. Diba? For the system to work. But we have to start somewhere and maybe that somewhere and that sometime is now. Okay. So, ang talagang dapat lang tandaan, kung may ganitong batas, sundin natin. Dapat at sundin. dapat, kung may mga nangungotong, di ba, isumbong din kaagad. And siguro dapat din natin tandaan, hindi lamang pagpapalawig ng lisensya, pero meron na talaga tayong mga existing rules na pwedeng bawiin po ang lisensya natin. So, kung ang feeling nila ay hindi kayo karapat-dapat, di ba, think karabuena, diba? Pwedeng suspindihin ang lisensya ninyo. Pwede rin, kung nakatatlong violation na kayo sa isang 1-year period, maaari nang i-revoke ang lisensya. So, wag din natin kalimutan na meron ding mga existing na provision na ganyan na pwede na lang i-implement. Sana wala lang mag-power trip, no? Mula sa LTO. Wala naman siguro. Ayan, maraming salamat, Attorney. Maraming salamat din. Happy beginning of the week to everybody. Yes, and po si Attorney Gabby Concepcion.